Tahimik na pinanood ni Yang Chen si Liu Minggayo na sumisigaw sa mesa, umiiyak sa bar, ang larawang ito ay hindi nakakagulat. Ang lalaki at babae envot sa lungsod, na nabubuhay sa ilalim ng presyon, palaging nangangailangan ng isang channel para sa catharsis. Curious lang si Yang Chen, paano maiiyak si Liu Minggayo, maghintay hanggang sa magpalat ng 2 dial ang mga bisita sa kabilang mesa, o mahiga sa mesa. Sinabi ni Cao Zucan na ang mga taong naive ay gawa sa tubig, at hindi ito peke. Mingyu ate, gabi na, pauwiin na kita. Kinonsulta ni Yang Chen ang opinyon ni Liu Minggayo. Sa katunayan, kailangan na rin niyang umuwi. Nakipagrelasyon lang siya kay Lin Ruoxi, at hindi siya maaaring biglang maglaro ng gabi. Sa wakas ay tumangala si Liu Minggayo, namumula at namamaga ang mga mata, bahagya siyang ngumiti at ngumiti, isang inumin. Pagkatapos nito, ibinuhos ni Liu Minggayo ang sarili ng isang tasa ng chivas, at pagkatapos inumin ito, tumayo siya at kinuha ang maliit na bag. Pumunta ka. Tiningnan ni Yang Chen ang natitirang kalahati ng bote ng alak sa mesa. Bueno, ang taong naive na ito ay uminom ng 3 bote ng higit sa 40 degree ng alak, na hindi nahulog. Hindi nakakagulat na maaaring ito ang pinuno ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Gayunpaman, si Liu Minggayo ay halatang medyo mahirap maglakad, at ang malambot na baywang ay nag-aalala na hindi siya magiging pabaya at ang buong tao ay mad-apa ng ganito. Tutulungan kitang bumaba, sabi ni Yang Chen, inabot ang kamay para hawakan si Liu Minggayo. Hindi tumanggi si Liu Minggayo sa ganoong intimate move, at natural na nakahanap ng tiwala, at ang katawan ay dahan-daang nahulog sa gilid ng kalahati ni Yang Chen, at lumabas ng bar. Paglabas ng bahay, ang hangin sa gabi pagkatapos ng taglagas ay napakalamig kaya hinigpitan ni Liu Minggayo ang kanyang kwelyo at sumakay sa bus sa ilalim ng suporta ni Yang Chen. Umupo si Yang Chen sa taxi at nagtanong. Mingyu sister, saan ang bahay mo? Tumingin si Liu Minggayo sa mga makukulay na neon light sa labas ng bintana. Matagal bago lumingon. Sa dilim, bahagyang tumingin si Bo kay Yang Chen. Anong oras na? 11:00 ng gabi, tiningnan ni Yang Chen ang oras sa dashboard ng kotse. Huwag mo akong pauwiin, maghanap ka na lang ng hotel, kaya bumalik ka, mag-aalala ang mga magulang ko, sabi ni Liu Minggayo. Ang dahilan na ito ay hindi sapat. Mahalagang uminom ng lasing. Kung hindi ka uuwi sa gabi, hindi ba mag-aalala ang mga magulang? Ngunit hindi sinabi ni Yang Chen na siya ay nasira, at ang kanyang puso ay bahagyang naiiba, at tumango at nangako. Natagpuan ni Yang Chen ang isang kamakailang 4-star hotel, ang pangalan ay Ting Eleganteng din, na tinatawag na Fenglin Hotel. Matapos ihinto ang sasakyan, tinulungan ko si Liu Minggayo na makapasok sa bulwagan. Nakita ng mga waiter ng hotel si Liu Minggayo, na naglalakad sa mga bisig ni Yang Chen. Lahat sila ay may ilang mga naliwanag ang Diyos. Mas marami silang nakitang ganito. Hindi nakapagtataka. Mister, anong klaseng kwarto ang gusto mong i-order? Tanong ng front desk lady. Nag-isip sandali si Yang Chen at tumingin kay Liu Minggayo na walang ideya. Sabi niya, single room will do, give this lady. Ang ilang mga waiter sa paligid ng puso ay nag-isip ng isang kaisipan. Masyadong eman. Kailangang matulog ng magkasama, ngunit kumpiyansa ring pumili ng G maliit na mura. Ngunit hindi ko lang masasabi ng diretso, kung kailangan ninyong dalawa ang gumawa ng isang bagay para pumili ng isang malaking G, ngumiti ka lang at bigyan si Yang Chen ng isang solong silid. Dinala ni Yang Chen si Liu Minggayo hanggang sa elevator at umakyat sa single room na may maliit na espasyo. Sa sandaling ito, lumabas na ang alak ni Liu Minggayo, at ang mas natulala, ang buong tao ay halos nakasabit sa katawan ni Yang Chen, umaasa kay Yang Chen para hindi mahulog. Binuhat ni Yang Chen ang mabigat na katawan ng mga taong naive, at inilagay ang ilaw sa ulo ng nag-iisang tao upang bumukas. Sa ilalim ng liwanag ng dilaw na panghihina. Ang makinis na mga mata ni Liu Minggayo ay bahagyang namumula. Medyo lasing. At ang cherry na bibig ay humihinga ng hangin. Dumura ng alak at ang halimuyak ng mga taong naive mismo.
Dahil sa pagkawala ng init ng katawan, Yang Chen ng amoy ang mayamang halimuyak sa katawan, ang lasa ng hormone Meng ay nagpapalasing sa mga tao. Nakita ni Yang Chen na hindi sinasadya ni Liu Ming gayon na matulog mag-isa. Nang maisip niya ito, ipinadala niya ang Buddha sa kanluran at pumunta sa hakbang na ito. Hayaan mo siyang magpahinga ng maayos. Kaya pumunta ako sa likod ng G. Tinulungan si Liu Ming gayon na tanggalin ang mixing ugat naive sapatos ng itim na se. Si Liu Ming gayo ay nagsuot ng roseko na medyas, ang daliri ng paa ay bilog, Jingqiaoro na tinatawag na U-fit na malinis at walang bahid. Nang tanggalin ni Yang Chen ang kanyang sapatos, ang mga paa ni Liu Ming gayo ay hindi natural na nabaluktot, at pagkatapos ay binitawan, at ang daloy ay medyo kinakabahan. Si Yang Chen ay magiging kubrekama sa kubrekama, at si Liu Ming gayo ay tatakpan sa ilalim ng ong bibig. Tatayo siya ng tuwid at titingin sa pisngi ni Liu Ming gayo sa sandaling ito. Medyo namumula na ito, at gusto kong makaramdam ng lasing, ngunit nararamdaman pa rin ni Liu Ming gayo ang lahat. Kalusugan. Mingyu ate, alis na po ako, ano pong itatawag ko? Natapos si Yang Chen, tumalikod at umalis. Yang Chen. Biglang sumigaw si Liu Ming gayo at mahinang sumigaw. Huwag kang pumunta. Samahan mo ako, mabuti. Isang gabi lang. Tumalikod si Yang Chen at naisip na gagawin ito ni Liu Ming gayo. Sa simula, hiniling niyang manirahan sa isang hotel. At napagtanto niya ang kahulugan ng layer na ito, ngunit nang marinig niya talaga si Liu Ming gayo na humiling ng ganoong kahilingan, medyo kakaiba pa rin si Yang Chen. Binigyan siya ni Liu Ming gayo ng imahe, palaging naging kapatid na babae sa opisina, marangal at pambabae, at paminsan-minsan sa pamamagitan ng Wan Yu sa labas ng asterisk na katagong alindog ng mga tao. Iba siya sa mga naive na tao ni Zhao Hongyan at Zhang Kai. Karaniwan siyang nagsusuot ng maraming konserbatibo at kakaunti ang nagsasalita. Most of the time nakikinig siya sa ibang naive bata, ngumingiti lang siya. Hindi ito nangangahulugan na si Liu Ming gayo ay magkukulang sa alindog ng mga naive tao. Sa kabaligtaran, ang gayong ay mas malamang na magparamdam sa mga lalaki na masakop at umaasa na buksan ang kanyang mahigpit na panlabas na shell. Sa makatuwid, nang hilingin ni Liu Ming gayo kay Yang Chen na samahan siya sa isang gabi, nagulat si Yang Chen at nasa sabik din. Si Yang Chen ay hindi ang maalamat na Liu Zaihui, at alam ng Diyos na ang mga taong may hawak kay Liu Zaihui ay hindi maganda. Ang gayong charismatic naive tao ay iminungkahi na ibahagi ang kahihiyan, at ang mga tao ay nasa panahon din ng mababang damdamin, at sila ay tumanggi. Pareho silang hanggal at hindi makatao na mga pagpipilian sa mga tuntunin ng kanilang posisyon at posisyon sa kanya. Ang ilang mga bagay, ang adult male naive ay medyo mas transparent, lalo na tungkol sa kooperasyon, at iba pa. Okay, tumanggo si Yang Chen. Kung ganoon maliligaw muna ako. Si Liu Ming gayo ay may namumula na alakdan sa mas pinong mga patak ng inyo, ang mga manipis na lamok ay yinang, na tunog, sa ibabaw ng ulo upang huminto sa pagsasalita. Dinurog ni Yang Chen ang simpleng damit ng pangatlo at pangalawa, at tumakbo sa banyo na nakasuot ng ko. Sa loob ng 5 minuto, naligo si Yang Chen sa labas ng maan. Napapalibutan ng puting semo blanket sa ilalim ng ibabang bahagi ng tiyan. Nakaupo sa gilid ng nag-iisang solong tao, nakatingin kay Liu Ming gayo, na nakakulot na parang kuting, at nagtanong kasama isang ngiti. Hindi ka ba nilalamig? Huminga ng malalim si Liu Ming gayo at tahimik na umakyat. Mukhang naubos na ng husto ang alak. Maghintay ka ng kaunti, medyo mabagal ako. Sinabi ni Liu Ming gayo na mabagal, si Yang Chen ay mali pa rin ang pagtatantya, ay naghahadya sa banyo ng higit sa kalahating oras. Nang maghintay si Yang Chen ng masindak na pagtulog, nang malapit nang bumalik sa zero ang sigasig, bumukas ang banyo. Si Liu Ming gayo ay nakasuot ng maluwag na pijama na inihanda ng hotel, nakasuot ng bahagyang basa, mahabang paglalakad, at dahan-daang naglakad papunta sa harapan ng ulo. Ang mga kamay ay hindi likas na nakahawak sa harap ng ong, at ang mga rupik na inilabas ng dalawang grupo ay pinisil. Matayog tingpul.
Ang isang makinis at puting mukha ng mga buto ng melon, ang mga aprikot na mata ay kaakit-akit, nakakahiya, mga willow, at hindi nang ahas na harapin si Yang Chen. Nang makita ang mga taong nasa harap niya, ang silk pajama na kakabakante lang ni Yang Chen ay nawala ng walang bakas. Bagamat kilala na ni Liu Minggayo sa mga karaniwang araw ang mga ingni, maganda ang figure, ngunit hindi pa rin nalalayo ang mga pitch na may pamilyar na kagandahan sa harapan. Medyo mabigat ang paghinga ni Yang Chen. Sa oras na ito, hindi niya kailangan ng anumang mga salita ng daloy ng Diyo. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis siyang bumangon at niyakap si Liu Minggayo, na huli na para magpatuloy sa G, at ibinaba ito. Nakasuot na ang single-person G white sheet. Napasigaw si Liu Minggayo, hinaranggan ng mainit na bibig ni Yang Chen ang susunod niyang mahinang boses. Ang malamig na talulot ay pinisil ni Yang Chen sa iba't ibang hugis. At isang malakas na dila ang nasa kagandahan ng bibig upang makuha ang palaging syrup U1U, asterisk tunog at ang paghinga ng dalawang tao ay nagpatuloy. Hindi kailanman naramdaman ni Liu Minggayo ang ganoong kalakas na paglupusay, kahit na ito ang kanyang unang N. Para sa isang Naivey na mga 30 taong gulang, ang ganitong uri ng N ay partikular na huli, at kapag nahuli si Liu Minggayo, hindi na siya papayag na bumitaw. Hanggang sa paghinga ay mahirap. Nag-aalangan sa kakulangan ng oxygen at setso pula. Yang Chen lamang inilabas ang kanyang bibig, Liu Minggayo na dalawang manipis asterisk ay naging isang maliit na pula, semi ang layo, nahuli sa isang malabong pag-ibig yu. Ang mga kamay ni Yang Chen ay hindi kailanman naging idle, at nabuksan na niya ang sinturon ng pajama ni Liu Minggayo. Tinatakpan ng isang kamay ang makinis at pahilig na Everest ni Liu Ming. Sapat na ang pakiramdam ng ing at perpektong ro para tawagan si Yang. Namangha si Chen sa mahika ng lumikha. Ang laki ay talagang hindi ang paningin ng mga karaniwang araw. Nahulaan ni Yang Chen na dapat taglayin ni Liu Minggayo ang pares na ito ng mga kayamanan na nagbibigkis sa kanya. Kung hindi, ang dalawang taluktok ng nyebe lamang ay magpapabaliw sa isang malaking grupo ng mga lalaki. Mingyu ate, ang ganda mo. Hindi napigilan ni Yang Chen na purihin ang boses ng diretso. Ipinikit ni Liu Minggayo ang kanyang mga mata at nahihiya, ngunit sa ganoong kapaligiran, narinig niya ang papuri ng mga lalaki, at ang mga taong Naivey ay palaging nakadarama ng matamis at masaya sa loob. Gustong-gusto ni Yang Chen na haplosan sinong gamit ang pulgadang-pulgadang gelatin na balat ni Liu Minggayo. Ang ulo ay malalim na inilibing sa pagitan ng mga dobleng taluktok. Ang ilong ay napuno ng kanyang matamis na ro, at ang malambot at pinong hawakan ay naging imposible. Si Liu Minggayo ay unti-unting nagsimulang tumaas ang temperatura, dumaloy ang dugo, at humihingal, ang katawan ay umikot ng hindi regular, at ang pinagbabatayan ay nagsimulang basa at medyo makati. Mingyu sister, ikaw din talaga. Hindi naiwasang magtanong muli ni Yang Chen. Bagamat alam niyang nakarating na siya dito, medyo nakakalokong itanong ito. Ngunit ang mga taong Naivey sa kanyang harapan ay hindi ang mga taong naglalaro noon. Siya ang kanyang kasamahan, kaibigan, at bilang isang uri ng paggalang, gusto pa rin niyang marinig ang pinakadirektang sagot. Biglang iniunat ni Liu Minggayo ang mapuputing mga braso at binalangkas ang leeg ni Yang Chen. Aniya, sobrang dami ko nang nasira na green. Hindi na ako makapaghintay. Ikaw lang ang lalaking hindi ko ibinubukod. Ayokong managot ka sa akin. Sana lang kapag kailangan kita, mabigyan ako ng tiwala sa mga bisig ko. I belong to you tonight, tomorrow morning, you are still you, I am still me, okay. Ang mga salita ng mga taong Naivey ay nagsabi na nito, sinabi ni Yang Chen na ito ay isang krimen. Mabilis na natanggal ng aksyon ang pajama ni Liu Minggayo na matagal nang nabuksan. Napabuntong hininga si Yang Chen at hinangaan ang iyo ni Liu Ming, gaya ng puting yu, at ay nalalayan ang dalawang puti at malambot na pulbos nito. Dahan-daang bumukas, Wan Yu sa labas ng chimney hindi matiis na damo. Si Liu Minggayo ay nakatulog ng sobra, kinagat ang sulok ng kama, nakapikit ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mga talukap.
Nang ang high-angled dragon horn ni Yang Chen ay tumusok sa maliit na bituka, sa wakas ay hindi napigilan ni Liu Minggayo na bitawan ang kanyang bibig at bamantong hininga. Hoy! Hihinto na sana si Yang Chen at bibigyan si Liu Minggayo ng ilang oras sa paghinga, ngunit biglang idinilat ni Liu Minggayo ang kanyang mga mata at hinayla ang braso ni Yang Chen gamit ang dalawang kamay. Huwag kang maawa. Ang sabi, si Liu Minggayo ay nagkusa na humiram ng lakas, baywang hanggang sa isang ting, hayaang matigas iyon ng direkta sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pink. Si Yang Chen ay isang espiritu ng Ji, tulad ng isang tinek, kaya't ang kanyang mga mata ay medyo namumula, at ang pagmamataas ng kanyang puso ay mahirap ding pigilan at nais na may bulalas. Nang magpumiglas si Yang Chen na magsimulang magalit sa hindi pa nabubuksang katawan. Si Liu Mingyu Wanyu ay may kaakit-akit ng ngiti, tulad ng isang namumulaklak na kuko, at tulad ng pulang plum na nakakalat sa G. Sa madaling araw ng susunod na araw, ang langit sa silangan ay puno ng puting tiyan. Nang kakagising lang ni Yang Chen, si Liu Minggayo, na nakaupo sa gilid ng kama, ay nakabihis ng maayos, sinusuklay ang itim na buhok at seda, at bumangon ng mataas. Nang makita ang itaas na bahagi ng katawan ni Yang Chen at nakaupo, si Liu Minggayo, na nagkaroon ng unang ulan at pagpapakain, ay hindi nahiya. Ngumiti ito sa kanya ng mahina. I used to read some magazines and said that doing this kind of thing is a man's contribution, a woman enjoying, watching. Inaantok ka na, sa tingin ko ay ganoon na talaga ngayon. Walang sakit, pinanangkitan ni Yang Chen ang ibabang balakang ng babae na may kakaibang tingin. Kagabi, walang gaanong kabaliwan. Umiling si Liu Minggayo at nagbiro sa sarili niyang mga hinaing. Lahat ng matatandang babae, anong masakit? Gusto ko ang matatandang babae. Seryosong sabi ni Yang Chen. Ngumiti si Liu Minggayo at tinapik ang sheet. Okay, umalis ka sa kama, ang hotel na ito ay may buffet breakfast, at ito ay tapos na upang pumunta sa trabaho. After more than a minute, dumating na ang dalawa sa cafeteria sa baba. Ang buffet sa Fenglin Hotel ay medyo masagana, at maraming pagkain sa China at sa kanluran. Kumuha si Yang Chen ng 4 na itlog ng tsaa. Kumuha ng isang malaking mangkok ng sinigang na dawa, at kumuha ng 2 hala ng dumplings, 2 puting noodles, 1 plato ng gulay, 1 plato ng prutas, at kinain ito. Kumuha lang si Liu Minggayo ng 1 plato ng vegetable salad, at ginamit ang salad dressing ng Honey Master. Ang karaniwang maliit na batang babae ay kumakain nito. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Chen at sumimangot at sinabing, may salad ako sa madaling araw, hindi sapat ang calories, hindi mo kailangang magbawas ng timbang, at pagkatapos ay kumain ng iba. Matamis ang salad dressing, may calories. Tsaka hindi mo naman kailangan pamayat, kailangan mong panatilihin ang iyong katawan palagi. Sabi ni Liu Minggayo. Naglagay si Yang Chen ng binalatan na itlog ng tsaa sa plato ng babae. Sabi ko kailangan kong tumaba kapag nahawakan ko ang lalaking humipo sa katawan mo. Si Liu Minggayo ay nagkaroon ng malaking pulang mukha, at tumingin sa paligid at kinumpirma na walang nakarinig nito. He complained. What about nonsense? I told you yesterday, after the event, you are you, I am me, huwag kang makialam sa isa't isa, maliban sa mga kasamahan. Wala nang iba. Kahapon, maaari ka bang maging pareho ng ikaw at ako ngayon? Kahapon ako, at ngayon, pareho ba ito para sa iyo? Alam mo kung ano ka, at kung ano ang mayroon ka kahapon, ano ang naiiba sa akin. Yang Chen tumingin kay Liu Minggayo ng palihim. Tahimik na iniyuko ni Liu Minggayo ang kanyang ulo at hindi makapagsalita. May mga bagay, nagagawa mo nang hindi sinasabi, sa tingin ko hindi mo kaya, hindi ko na kaya. Seryosong sabi ni Yang Chen. Itinaas ni Liu Minggayo ang kanyang ulo, kinuha ang pilak na tinidor sa kanyang kamay, tinusok ang itlog ng tsaa, itinaas ito at kinagat, ngumunguya at sinabing. Napagsilbihan kita, hindi ko ito makakain. Ito ay awkward, ngumiti si Yang Chen, at dinampot ng malaking bibig ang babae. Hindi pa ako kumakain,
at isang pamilyar na boses na may ilang mga sorpresa ang lumitaw sa likod ni Yang Chen. Mr. Yang. Lumingon si Yang Chen at nakita ang babaeng biglang sumulpot sa restaurant. Ilang aksidente, Miss Tang. Si Tang Yan ang nakakita ng pagnanakaw sa bangko noong nakaraang araw, ngunit tila binago ni Tang Yan ang kanyang estilo ng buhok. Ang mahabang buhok na may alon ay itinuwid, sinuklay ng mahina sa likod ng kanyang ulo, isang masikip na itim na suit, at ang dibdib ay malalim. Ang pagbubukas, na nagpapakita ng isang mapusyaw na dilaw na korset, puno ng fashion, ay hindi makita ang kanyang tunay na edad. Talaga, sa hotel ka nakatira? Tanong ni Yang Chen. Lumapit si Tang Yan at tumingin kay Liu Minggayo, na nasa tapat ni Yang Chen. Mayroon siyang ilang malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. He smiled and said, Mr. Yang is really a noble person. I have never played with MS. Mo in my club. Kapareho ba ng pangalan ng hotel na ito ang pangalan ng club ko? Naalala lang ni Yang Chen na ang pribadong Super Congress ni Tang Yan ay talagang tinatawag na Fenglin. Ang industriya ni Miss Tang ay talagang nasa lahat ng dako, ito ba ay gagana? Ngumiti si Tang Yan at umiling. Pumunta lang dito para mag-inspection kaninang umaga. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Mr. Yang. Hindi ko alam kung ang magandang babaeng ito ay si Liu Minggayo, na maagang lumitaw sa Tang Yan. Ay hindi inaasahan na ang babaeng ito na mukhang magiliw na asawa ay talagang kilala si Yang Chen. Hanggang sa ngumiti sina Tang Yin at Yang Chen at kumusta, nakaramdam si Liu Minggayo ng maasim na puso. Pagkatapos ng lahat, ang mukha at katawan ni Tang Yan ay higit pa sa kanilang sarili, lalo na ang matikas, marangal at matikas na kilos, na hindi ang ugali na hindi maaaring linangin sa isang mayamang pamilya. Ito ay talagang isang lugar upang manatili sa pag-ibig, at ang mga multo sa lahat ng dako ay pinahiran, ngunit ito rin ay kawalan ng kapangyarihan ng isang babae. Gayunpaman, naisip ni Liu Minggayo na siya rin ay isang babae na may karelasyon siyang lalaki o babae, o inimbitahan siyang makipagrelasyon, at gumaan ang loob niya. Hindi siya nag-iisa sa sarili niyang pagkain, at nagseselos siya. Upang kumain ay din ang kanyang malas asawa upang kumain. Kung alam mo na Yang Chen na, malas asawa, ay ang kanyang sariling boss, iginagalang plus, bilang ang presidente ng idolo, Liu Minggayo tinatayang lumipas. Pagkatapos subukang buksan ang puntong ito, tingnan ang tanong ni Tang Yan sa kanyang sarili, malumanay na ngumiti si Liu Minggayo at lumapit kay Tang Yan, si Liu Minggayo, ang kasamahan ni Yang Chen. Natutuwa akong makilala ka, Miss Liu, ang pangalan ko ay Tang Wei. Si Tang Yan ay bukas palad ding nakipagkamay. Naramdaman ni Yang Chen na ang pagtatama ng mata sa pagitan ng dalawang babae ay puno ng kakaibang kapaligiran, ngunit bilang isang lalaki, hindi nila makita ang kanilang sariling mga ideya. Pagkatapos magsalita ni Tang Hao at Liu Minggayo ng ilang salita ng pagiging magalang, sinabi lang nila kay Yang Chen. Sa huling pagkakataon na hindi ako nakapagpasalamat ng seryoso kay Mr. Yang, pakiusap Mr. Yang natamasahin ang liwanag, upang si Tang Hao ay anyayahan si Mr. Yang na kumain sa susunod. Ito. Hindi na kailangan. Si Miss Tang ay abalang tao din. At saka wala itong masabi. Si Yang Chen ay nakaramdam ng sobrang awkward kay Tang Yan, pagkatapos ng lahat, kapag hindi siya nakakabit, palaging may psikolohikal na anino. Para kay Mr. Yang, hindi ito isang malaking bagay, ngunit para kay Tang Yan, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung ako ay hinuusig ng grupo ng mga gangster noong araw na iyon, hindi ako tatayo dito ngayon. Pakitanong kay Mr. Hindi tumanggi si Yang. Matigas at totoo ang mga mata ni Tang Yan. Masyadong nahiya si Yang Chen na tumanggi, at kailangan niyang sumang-ayon. Patuloy na susuriin ni Don Juan ang iba't ibang gawain ng hotel, kaya umalis ka muna. Pagkatapos kunin ni Yang Chen si Liu Minggayo para kumain ng almusal, bumalik din siya sa hotel para iwan ang card. On the way to the company, I bought a bunch of breakfast and I was going to the company. Nagtanong si Liu Minggayo. Nailigtas mo ba ang buhay ni Tang?
Bueno, hindi malaking bagay na basta-basta makatama ng ilang magnanakaw, casual na sabi ni Yang Chen. Iniligtas ng mga bayani ang Estados Unidos. Hindi ba dapat may mga follow-up plot sa likod ng ganitong klaseng drama? Matapos mag-squat si Liu Minggayo saglit, hindi ko naiwasang magtanong. Si Miss Tang ba at hindi kayo magiging ganoong uri ng relasyon? Ano ang relasyon? Tanong ni Yang Chen habang nakatalikod at nagtanong. Just like our relationship, sabi ni Liu Minggayo na may halong boses. Napangiti si Yang Chen, ang relasyon natin. Naalala kong may nagsabi noon, maliban sa mga kasamahan, huwag magkaroon ng ibang karelasyon. Kinagat ni Liu Minggayo ang kanyang mga pilak ng ngipin, kung hindi ka sumagot, kahit na. Put up your curiosity. Kung sasabihin kong hindi ko iniisip ang babaeng katulad ni Miss Tang, imposible, pero alam naman talaga natin. Tahimik na bumantong hininga ang puso ni Liu Minggayo. Ang taong ito ay matalino kapag siya ay matalino, at siya ay tanga kapag siya ay mapurol. Hindi ba niya nakita na ang iniisip ni Tang sa kanya ay hindi limitado sa alam? Nang pumasok ang kotse sa panloob na paradahan ng Yulei International. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang hinala at magdulot ng hindi kinakailangang pampublikong kaguluhan, pinaandar ni Yang Chen ang kotse sa tuktok ng parking lot. Nang makababa ako ng bus kasama si Liu Minggayo, biglang nakaramdam si Yang Chen ng lamig sa likod ng gulugad. Paglingon ko, pumasok ako sa elevator ng company building sa hindi kalayuan, at dahan-daang isinara ang pinto ng elevator. Hindi ito ang punto ng problema. Ang susi ay ang figurang nakatayo sa elevator ay parang inosenteng ice sculpture. Ito ay si Lin Ruoxi. Pinagmasdan ni Yang Chen ang pagsara ng pinto ng elevator, at ang malamig at mahiyain na tingin ni Lin Ruoxi ay naging maingat sa kanya. Bienan. Ang swerteng ito ay masyadong masama, paano ko maaabutan ang sisiw na ito at huminto sa tuktok, at makita ko na lamang ang aking sarili at si Liu Minggayo na bumaba sa ganitong oras. Naisip ko na walang dahilan para umuwi kagabi, ngunit ngayon ay nasira ako at nakipagtulungan sa ibang mga babae. Si Yang Chen ang unang dalawang malaki, at ang unang dalawang araw ay puti din. Nakita ni Liu Minggayo si Yang Chen na nakatayo roon at ngumiti, at nalilitong nagtanong. Ano ang nangyari? Bumalik si Yang Chen sa Diyos at mahinahong ngumiti. Wala, higit sa lahat ay nag-aalala ako tungkol sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya, kaya tumayo ako at iniisip ang tungkol sa blueprint para sa trabaho. Alam mo rin na seryoso akong nagtatrabaho. Noong una ay inakala na pagkatapos na basagin at si Liu Minggayo, magkakaroon ng bagyo o yelo, ngunit sa katunayan, nalaman ni Yang Chen na hindi siya dumanas ng anumang sakuna. Ang dahilan ay napakasimple. Ang Yulei International ay naghanda para sa isang mahabang panahon ng pagpupulong sa paglabas ng taglagas. Opisyal na binuksan. Ginanap din sa parehong panahon, mayroong mga eksibisyon at mga palitan ng resulta ng iba pang mga produkto ng fashion. Si Lin Ruoxi ay walang oras para alagaan ang kanyang sarili. Sa paligid ng buong China Shipping International Convention and Exhibition Center, lahat sila ay ang mga iconic na advertisement ni Yulei. Ang mga ngiti ng magagandang babae sa kumpanya ay gumagawa ng hindi mabilang na mga ordinaryong tao, at ang mga empleyado ng ibang mga kumpanya ay naiinggit din. Bilang pinakamasayang miyembro ng Departamento ng Relasyong Pampubliko, si Yang Chen ay makakagawa lamang ng anit sa kaso ng kakulangan ng human resources. Gayunpaman, madaling gawin ang gawain, ngunit makakatulong lamang sa ilang magagandang interpretasyon. Ang pagpapalitan ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga pambansang kasosyo sa maliit na wika. Para kay Yang Chen, ay katanggap-tanggap pa rin, hindi banggitin ang pakikinig sa lahat ng uri ng pamilyar na mga dayuhang accent, isang maliit na nostalgia. Ang likas na katangian ng eksibisyon ay natural na pananalita ni Pangulong Lin Ruoxi. Nang si Lin Ruoxi, nakasuot ng itim na propesyonal na palda, puting kamiseta at kulay rosas na bulaklak sa kanyang dibdib, ay dumating sa entablado, naghalo ang bulalas at palakpakan ng mga manonood, na bumuo ng kakaibang atmosphere. Sa katunayan,
bagamat bilang presidente ng Yulay International, si Lin Ruoxi ay mag-aalala ng mga fashion circle ng lahat ng partido. Gayunpaman, dahil sa kanyang sariling karakter at konserbatibong personal na estilo ng buhay, ang labas ng mundo ay may napakakaunting balita tungkol sa beauty president. Maraming entertainment media ang lihim na nagulat tungkol sa pribadong buhay ni Lin Ruoxi noong nakaraan. Ngunit ang pamamaraang ito ay malamig at direkta. At ang babae na ang mga ari-arian ay kalkulado sa 10-10 bilyon ay sinasabing direktang nakakuha ng mga pahayagan at magasin at sumali sa fashion publishing chain ng Yulay. Pagkatapos noon, kakaunting media ang nang-ahas na ipakalat ang balita tungkol sa kanya nang walang pahintulot ni Lin Ruoxi. Kung tutuusin, ang mga chismis journal sa entertainment media ay pawang maliliit na negosyo, at hindi ito itinatapon ng malalaking kapitalista. At iyong malalaking media na pag-aari ng estado, sino ba naman ang hindi magiging mangmang sa isang babaeng kapitalistang malamig ang dugo na may background? Sa makatuwid, karamihan sa mga taong naruroon ay ang unang nakakita kay Lin Ruoxi, at ang buong buwan sa malaking screen ay puno pa rin ng pagkabigla. Tinitingnan ni Lin Ruoxi ang conference hall at karaniwang nagyayelo sa mga karaniwang araw. Ito ay hindi kasing lambot at lambot gaya ng ang kabilang partido ay sarili nitong mga customer at kasosyo. Ngunit walang labis na kawalang kasiyahan sa puso ng mga taong ito. Ang lakas kasi ng mga tao, mahirap pakinggan, at pera ang tiyuhin. Kahit na ito ay palihis, ito ay awkward din na magkaroon ng kahulugan, hindi banggitin ang joy, ay napakaganda. Ngayon nakatayo ako dito, ako ang chairman ng board of directors ng Yulay International, at ang unang dayuhang talumpati sa presidente ng kumpanya. Sa katahimikan ng mga manonood, nagsimulang mang-aral si Lin Ruoxi. Hindi ako mabuting tao, hindi ako taong mahilig magbasa ng mga maneskrito na isinulat ng iba, kaya maikli ako. Sa nakalipas na ilang taon, ang karamihan ng kooperasyon sa negosyo. Maliban sa ilang mahahalagang negosasyon, ako ay personal na lumahok, halos lahat ng mga ito ay sa pamamagitan ng Departamento ng Relasyon sa Publiko at ng iba't ibang mga ministro ng sangay. Para dito, marami sa mga kasamahan ang naruroon at nabigong lumapit sa akin. Ang personal na estilo ay batay sa hinala at haka-haka, at naniniwala ako na hindi ko iginagalang ang pakikipagtulungan at pagpapalitan sa pagitan ng mga kumpanya. Narito ako ngayon upang linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Ang dahilan kung bakit hindi ako sumasali sa mga aktibidad na iyon ay hindi angkop ang ugali. Hindi ako magaling makihalubilo. Kailangan kong makipag-usap sa iba. Gayunpaman, maingat kong sinuri at inaprubahan ang mga opinyong isinumite ko para sa bawat kontrata, at nagsusumikap na makamit ang pinakamataas na panalo-panalo. Sa tingin ko ang mga kumpanyang may karanasan sa pakikipagtulungan ay dapat magkaroon ng pag-unawa. Kung hindi mo maintindihan, maaari mong piliing matakpan ang kooperasyon ng bawat isa. Ngunit kung para sa aking mga personal na kadahilanan, ang iyong kumpanya ay makakasira sa interes ng karamihan, sa palagay ko ang pagpili ay hindi para sa interes ng pangkat. Ngayon, ipinapahayag ko na ang proyektong ito ng eksibisyon at pakikipagtulungan ay hahawakan gaya ng dati ng aming mga tauhan ng Yulay Public Relations Department. Ang mga tauhan ng Marketing Department ang mananagot sa pagpapatupad. Ang ating Vice-Presidente at dating Ministro ng Public Relations na si Mo Chen Misni ang namuno sa gawain ng sesyon ng plenaryo. Salamat sa lahat. Panipi. Nang matapos si Lin Ruoxi, bahagyang natigilan siya at naglakad pababa sa background at nawala. Ito ay panandalian upang hayaan ang lahat na hindi bumalik sa talumpati ng Diyos, at hindi man lang binigyan ng pagkakataong palakpakan ang mga manonood sa ibaba. Hanggang sa walang magawang ngumiti si Mo Chani at pumunta sa entablado, umubo ng 2 beses sa mikropono, napagtanto ng audience sa ilalim ng audience na tapos na ang speech ng presidente. Nakatayo sa pasukan ng exhibition hall, nakatayo si Yang Chen na may magagandang kilay sa publiko ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Binasa ng grupo ng mga crusher ang cool slap speech ni Lin Ruoxi, at lahat sila ay nagpakita ng obsessive na hitsura.
Tapos tingnan mo yung mga bisita sa loob, marami talagang pumapalakpak at hindi alam kung ano ang hahangaan. Nagtataka si Yang Chen, tinanong si Zhang Kai sa paligid niya, "Hoy, pwede bang speech yun? Ano ang gusto mo sa kanya?" Tiningnan siya ni Zhang Kai Bai. "You don't understand. This is the charm of personality. Laging ganyan ang Lin natin." Narinig ko na kapag palaging umuupo si Lin, may sinabi siya sa board of directors. Bulong ng isang tsismosang babae. Ilang babae din ang nagtanong kung ano ang sinabi. Matapos makilala ng batang babae ang vanity, tumahimik siya at sinabing, "Nakinig din ako sa mga nauna." Lagi raw alam ni Lin na maraming board veterans at backbones ng kumpanya ang hindi alam. Kinikilala ang kanyang kakayahan sa pamumuno, sinabi niya sa pulong, "Kastong gawin, umalis, gusto mong pumunta, huwag magpadala." Isang grupo ng maliliit na batang babae ang muli na namangha na bulalas. Naiintindihan ni Yang Chen, hindi maisip ang estilo ng trabaho ni Lin Ruoxi na may normal na pag-iisip, kung hindi, sulit ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa entablado ng venue, nagsimula ng magsalita si Mo Chani tungkol sa aktwal na sitwasyon, at nagsimula ng maging abala ang iba pang mga staff ng Yulei. Binabalak ni Yang Chen na lumabas para sa tanghalian, at tumunog ang telepono. Nang buksan niya ito, biglang nagpadala ng text message si Lin Ruoxi sa kanyang sarili, at kailangan niyang pumunta sa isang kaakibat na high-end na hotel malapit sa convention center para makipagkita. Ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng text message si Lin Ruoxi sa kanyang sarili. Bago pa man malamig ay tumawag na rin siya. Si Yang Chen ay nagmumura sa kanyang puso. Tinatayang hindi pa nawawala ang gas, o sumisigaw siya ng wala. Ngunit kailangan kong pumunta doon, walang makita, dumiretso, magmaneho sa paligid ng bilog, at makarating sa pasukan ng kaakibat na hotel. Pagkarating sa bulwagan na pinalamutian ng maganda, si Lin Ruoxi ay natagpuang nakaupo sa isang sofa sa sulok na naghihintay sa kanyang sarili. Nang makita niyang papasok na siya sa pinto, kinuha niya ang kanyang pitaka at dahan-daang naglakad. Iniimbitahan ni Xu Jihong ang mga pribadong hapunan upang ipagdiwang ang tagumpay ng eksibisyon ng kooperatiba. "Kaya hindi ko ito maitulak, kaya tinawag kita," mahinang sabi ni Lin Ruoxi, hindi niya marinig ang mod. "Matagal na akong hindi nakikipag-usap kay Xu Jihong." Muntik nang makalimutan ni Yang Chen ang lalaki. Ang taong ito ay lalong nagiging mabait. Ang huling beses na pinadala niya ang pumatay ay walang problema. Walang paghingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, halika at mag-imbita, hindi ito kapag ang iba ay lokohin. Magpakasawa sa isang sandali, iniunat ni Yang Chen ang kanyang braso at ngumiti at sinugod si Lin Ruoxi upang tingnan. Nag-alinlangan si Lin Ruoxi, hawak pa rin ang kamay ni Yang Chen, malapit sa katawan, ngunit nakaharap sa labas, huwag tumingin kay Yang Chen. Habang naglalakad patungo sa nakareserbang kahon sa itaas, nagtanong si Yang Chen. "Kung ikaw ay isang sanggol, mayroon kang 10 bilyong mga ari-arian. Bakit hindi ka humingi ng ilang mga bodyguard? Kung makatagpo ka ng isang kidnapper, magagawa mo ito. As long as low-key, less appearance, walang nakakakilala sa akin. Hindi humingi ng bodyguard ang lola ko, at hindi ako magtatanong." Sagot ni Lin Ruoxi. Iniisip ni Yang Chen na tinapik din siya sa kanyang dibdib at sinabing, "Napanatag, kung sino ang kumidnap sa iyo, ililigtas kita pabalik." Malamig na tiningnan siya ni Lin Ruoxi. "Ang dami mong babae sa labas, pwede mo bang iligtas?" Dahil dito nabara ang lalamunan ni Yang Chen, at talagang dumating ito, at palagi siyang nagtatampo. Ngumiti siya at kinailangang umatras pansamantala ni Yang Chen. Ang pandinig ay maaari lamang maghintay para sa babae na mawala. Paglakad ko papunta sa pinto ng box. As always, magulo ang buhok ko, bola ang buhok kong hindi naahit, nakasuot ng parang aso, nakatayo ako doon na tumatawa at naghihintay, ginagawa ang gesture na nagtatanong. "Miss Lin, Mr. Yang, matagal na po ang pamilya natin." Nakangiting sabi ni Mao Zhaopi, ang kanyang mga mata ay dumaan kay Yang Chen,
na may matinding interes. Alam ni Yang Chen na ang mga bagay sa Hong Kong ay dapat mahulog sa kanilang mga tainga, kaya normal para kay Mao Bol na maging partikular na interesado sa kanyang mga kasanayan. Pumasok ang dalawa sa silid, si Xu Jihong ay nagde-debug ng isang malaking LED TV. Sa screen ng TV, ito ay isang sitwasyon sa exhibition center. Kung ang batis, Mr. Yang, tanggapin ang liwanag. Ngumiti at bumati si Xu Jihong, hindi dahil sa hitsura ni Yang Chen. Tumanggaw lang si Lin Ruoxi at umupo sa guest seat. Tahimik niyang pinanood ang larawan sa TV. Bagamat umalis na siya sa exhibition center, nag-aalala pa rin si Lin Ruoxi sa panloob na sitwasyon. Alam din ni Xu Jihong ang mga kagustuhan ni Lin Ruoxi. At hindi nagmamadaling hayaan ang waiter na maglingkod, ngunit nasa tabi si Yang Chen, nakikipag-usap kay Lin Ruoxi tungkol sa eksibisyon, at ang mga follow-up na proyekto ng pakikipagtulungan. Nagsalita si Lin Ruoxi tungkol sa kanyang trabaho at naging seryoso siya. Wala siyang sinabi kay Xu Jihong. Dahil hindi ko maintindihan ang mga negosyong ito, makakaupo lang si Yang Chen sa gilid ng upuan at tingnan ang sitwasyong ito. Pinaplano ni Xu Jihong na ilabas ang kanyang sarili sa hangin, at pansamantalang hindi aalagaan ang kanyang sarili. Bahagyang nakataas ang bibig ni Yang Chen, at ang palad ng kanyang kamay ay tinapik ang desktop. How? Magkwento ka pa, pwede ba akong umorder ng merienda para makakain o hindi? Nakaupo ng board. Nang pumunta si Xu Jihong sa panahon ni Yang Chen, mas naging maingat siya kapag siya ay binugbog. Sinubukan niyang magalang na magtanong. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ni Mr. Yang. Halika sa ordinaryong domestic red wine, pagkatapos ay caviar, hintayin mong matapos ang pagkain, paano? Red wine. Caviar. Talagang walang high-end na mga bagay. Domestic red wine hanggang sa higit sa $100, at caviar, mukhang high-end na mga produkto, ngunit ngayon ang mundo ay nasa lahat ng dako, ay ang isda itlog ay tinatawag na caviar. Libre si Mr. Yang. Mapagbigay na sinabi ni Xu Jihong, wala na siyang pakialam kay Yang Chen. Tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen nang may pagkabigo. Nais niyang gamitin ang pakikipag-usap kay Xu Jihong upang pasiglahin si Yang Chen. Hayaang lumahok si Yang Chen sa talakayan na may kaugnayan sa negosyo, o mapagtanto ang kanyang teoretikal na kaalaman pagkatapos makilala ang kanyang sariling mga pagkukulang. Hindi ko inaasahan na ang mahalagang kaalaman at karanasang ito ay maihahambing sa isang bote ng red wine at isang plato ng caviar. Humigop si Yang Chenli ng isang bote ng red wine at isang plato ng caviar sa isang waiter at umupo sa upuan para tangkilikin ito. Sa oras na ito, lumingon si Xu Jihong nang hindi sinasadya at agad na nalaman na medyo mali ito. Ang caviar sa plato ni Yang Chen ay puno ng bilog at puno ng kulay, malinaw at transparent, at kahit bahagyang ginintoang. Ang ganitong caviar ay tiyak na hindi isang magandang bagay. Ang pinong caviar ay tinatawag na itim na ginto dahil sa katangiang ito. Sa wakas ay napagtanto ni Xu Jihong na napabayan niya ang isang punto, iyon ay, hindi nagtanong kay Yang Chen kung anong caviar ang makakain. Sa isang taos-pusong pagkakasala, ngumiti si Xu Jihong at tinanong si Yang Chen, Mr. Yang, mayroon kang caviar na ito, mukhang masarap. Gumagamit si Yang Chen ng kutsara para sandutan ang kanyang bibig. Isa itong red wine. Masarap ang lasa nito at gamulong ang dila. Natutuwa siyang sabihin, oo, iba talaga ang Caspian caviar sa Caspian Sea. Salamat sa hospitality mo, oh. Ang dakilang puting dagat ng dagat Caspian. Biglang nagdilim ang mukha ni Xu Jihong, at nasa bingit na ito ng marahas na paglalakad. Alam mo, sa mga mata ng mga Pranses, na pinaka-nahuhumaling sa caviar at kumakain ng pinaka-propesyonal, mayroon lamang 3 uri ng mga itlog ng salmon sa mundo, na maaaring gawing kwalipikadong caviar. Ang 3 uri ng isda ay beluga, Oceyatra at Sevruga, ang pinaka-advanced na beluga, na kung saan ay ang Great White Pelican. Ang mga bagong kapanganakan sa mundo ay mas mababa sa 100 sa isang taon, at ang beluga, na higit sa 60 taong gulang, ay maaaring gumawa ng caviar.
Kabilang sa mga ito, ang dakilang puting pheasant na ginawa sa dagat Caspian sa pagitan ng Russia at Iran ay ang pinakamahalaga. Ang ganitong uri ng caviar, sa merkado, ay madaling maabot ang higit sa $2,000 bawat daang gramo. Nangangahulugan ito na sa teritoryo ng China. Ang pagkain ng gayong marangyang pagkain, pagbibilang ng iba't ibang mga tungkulin sa customs at imbakan, mga gastos sa transportasyon, ang presyo ng bawat kagat, ay hindi naiiba sa ginto. Mr. Yang. Talagang nag-e-enjoy ako sa buhay. Nakahinga ng maluwag si Xu Jihong. At sinabing kung nandyan si Lin Ruoxi, iniisip niya kung hahayaan niyang isara ni Mao Bol ang pinto at pribadong gawin ng taong ito na paulit-ulit na nagalit. Sarili niya. Damn it. Bastos. Bastos. Dumaing si Xu Jihong sa kanyang puso. At ang perang ginastos ng $10,000 ay isasaalang-alang, at wala siyang pakialam dito, ngunit ito ay para sa lalaking ito na isang kaaway sa dilim. Paano ako matatawag na hindi galit? Nakipagkamay si Yang Chen. Asan na? Gusto mong sumama? May natitira pa akong ulam dito. Ilang. Paputok na siya ng beans. Halos walang asterisk mad spray si Xu Jihong, bahagya siyang ngumiti at sinabing. Hindi, pinapanatili ito ni Mr. Yang. Pagkatapos nito, hindi nabigyan ng pagkakataon si Yang Chen na magsalita, direkta sa waiter na sumenyas, serve. Serve. Kinailangang matapos kaagad ni Xu Jihong ang pagkain at tinawagan si Yang Chen para umalis. Kung hindi, natatakot siya na talagang hindi niya maiwasang ilabas ang baril. Si Lin Xuangxi, na nakakita sa kaguluhan ni Xu Jihong sa gilid, ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit napaka-komportable ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa ni Xu Jihong, siya ay palaging labis na nakakadiri. Dahil sa pangangailangan ng trabaho, nakakausap lang ako ng mahinahon. Si Lin Ruoxi ay may masamang hininga, at pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Yang Chen, at lumuwag ng ilang puntos. Naisip na lang niya na kung magugugol ni Yang Chen ang buong isipan ni Jihong sa kanyang trabaho, hindi na niya kailangang maging sarili niya. Ang tanghalian na ito ay lalong mabilis na kumain, at halos pinalabas ni Xu Jihong ang 2 tao sa pinto ng mapilit, tumawa ng higit sa pangit. Ang hirap pigilan. Ang hirap pigilan. Sa walang ingat, $10,000 ang nalinlang ng buhong na ito. Tandang padamdam. Sa labas ng hotel, mukhang gamaan ang loob ni Lin Ruoxi. Sa totoo lang, napakapeligro mong gawin ito. Si Xu Jihong ay hindi ang uri ng tao na natatakot sa mga bagay-bagay. Kung talagang ibaling niya ang kanyang mukha, kung gayon natatakot ako na ang mga bagay ay hindi magiging simple. Nag-aalala ka sa akin? Tanong ni Yang Chen. Ayoko lang, you have always put your mind on how to get rid of those people, why don't you calm down and learn how to manage it? Binago ni Lin Ruoxi ang kanyang bibig. Nagkibit-balikat si Yang Chen. Isn't this a bit of a business? Well, itong cooperation with Changlin and Jin Yun is still my top. Sa pagsasalita tungkol dito, pinaalalahanan ni Lin Ruoxi. Si Li Menghua ay personal na manggaguna sa koponan sa China Shipping sa susunod na Lunes. Lagdaan ang huling kasunduan, kapag ikaw ang pangunahing namamahala, dapat na naroroon, hindi masyadong casual. Don't worry, since I promise you to do it, I will do it well. San ka susunod? Nag-isip sandali si Lin Ruoxi, sumakay ka sa kotse ko at sumama ka sa akin sa isang lugar. Hindi nagtanong si Yang Chen kung saan pupunta si Lin Ruoxi, at gustong pumunta kung saan niya kailangan pumunta. Ito ay walang iba kundi isang lugar upang ihinto ang kalasag. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa ibaba ng Zhonghai Emperor Building. Ang gusaling ito ay isang sikat na high consumption center. Ang bawat palapag ay hindi isang high-end na KTV, conference center, o isang high-end na clubhouse. Sinundan ni Lin Ruoxi papasok sa gusali. Makikita ni Yang Chen na ang mga tauhan ng gusali na naglalakad sa kung saan-saan ay nakasuot din ng changsam. Magagandang dalaga sa magarang damit, o mga suot at kurbata, gwapo at ugali,
sapat na upang makita ang mahahalagang bagay. Ng kliyente. Kasarian. Sa itaas na palapag ng clubhouse, nagbukas kami ng isang maliit na cocktail party at nag-host ng ilang mga kinatawan ng malaking kooperasyon ng proyekto. Ito ay orihinal na para sa akin na lumabas, ngunit ngayon ako ay lalabas ng maaga, ako ay lalapit at makita ito ng mas mahusay. Let me follow me. Come over. I hope that you can get touch with the elites of these big companies. Baka matulungan ka sa future. Sinabi ni Lin Ruaxi habang naglalakad. Ang kasunduan sa susunod na linggo ay nilagdaan dito, at magiging pamilyar ka sa daan. Panipi-panipi. Then I am going in, what is the identity with you? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Ang mga yapak ni Lin Ruaxi ay dumurog sa kanyang mga labi at bamulong. Bilang taong namamahala sa mahahalagang proyekto ng kumpanya, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng labis. Alam ni Yang Chen na ito ang sagot, at wala siyang masyadong pakialam. Kung biglang ibinalita ni Lin Ruaxi sa buong mundo na asawa niya ito, kakaiba. Kung tutuusin, bagamat bumuti ang relasyon ng dalawa, mas marami talaga ang mga hadlang sa gitna. Pagdating niya sa tuktok ng clubhouse, medyo natigilan si Yang Chen, dahil ang pangalan ng clubhouse na ito ay, Fenglin, talaga. Hindi na muling bubuksan si Tang Yan. Si Yang Chen ay natigilan, pumasok kasama si Lin Ruaxi, nilampasan ang ilang malalaking panloob na nakapaso na halaman at pumasok sa bulwagan ng clubhouse. Sa oras na ito, mayroon ng 12 ng mga tao sa bulwagan na may hawak na champagne at cocktail sa iba't ibang mga parisukat. Nang pumasok si Lin Ruaxi sa bulwagan, maraming tao ang nagulat, ngunit lahat sila ay mga taong nakakita ng bagyo sa mga sitwasyong panlipunan. Hindi lahat ng biglaang napapaligiran, ilang malalapit na tao lang ang humakbang pasulong, binati si Lin Ruaxi, pinuri ang ilang salita, at pinag-usapan ang mga usapin sa negosyo. Ang hitsura ni Yang Chen ay hindi nakakaakit ng pansin. Matapos siyang batiin ng ilang tao sa pamamagitan ng simpleng pagbati, itinoon nila ang kanilang atensyon kay Lin Ruaxi, na ngayon ay mahirap ipaalam sa publiko. Sa kabilang banda, napansin din ni Mo Chani, na matagal nang nag-e-entertain ng mga bisita, na pumasok si Yang Chen sa venue. Nang magulat siya, nakita niyang naruroon si Lin Ruaxi at kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa mga bisita na parang hindi niya ito nakita. Masaya rin si Yang Chen. Gusto ko lang maghanap ng liblib na posisyon para maupo para kumain ng prutas. Pero makakita ng pula at itim na strapless na damit na si Tang Yan, mapang-akit na lumabas mula sa isang maliit na kwarto, na may kasamang ****** matamis na ngiti, Mr. Yang. Nagkita ulit ako sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang nakakakilala kay Tang Yin. Pagkatapos ng lahat, ang Tang Yin ay may isang network na hindi maaaring baliwalain sa mainland ng China. Siya ay isang malakas na babae na may malakas na pag-aari. Tulad ng para sa komplikadong background, ito rin ay isang napakalawak. Kaya nang malaman niyang kakaibang lalaki talaga ang kanyang kausap, maraming tao ang nagsimulang mag-isip-isip kung may tinatagong sikreto sina Yang Chen at Tang Yan. Si Lin Ruaxi, na lihim na nag-aalala kay Yang Chen, ay nakita ang eksenang ito, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang napahiya. Naiintindihan ni Yang Chen kung ano ang tawag sa lahat ng dako, umiiyak at tumatawa. Miss Tang, maaari mo bang sabihin sa akin kung ilang industriya ang mayroon ka? Nang tumingkayad si Tang, tumawa siya at sinabing, "To tell the truth, hindi ko alam kung gaano karaming industriya ang mayroon ako. Maraming lugar ang bihirang makita minsan sa isang taon, kaya walang komento." Nababagot si Mr. Yang kung lagi siyang nakikita ako. Agad na lumayo ang Don Juan na iyon. Paano kasi, hindi makikita ni Miss Tang na naiinip ako, kontento na ako. Alam din ni Yang Chen na sa mata ni Tang Yan, tinatayang walang magandang imahe. Ngumiti si Tang Xiaoxiao at nagsabi, "Mr. Yang, tandaan mo ang huling beses na nangako ako sa akin." Sandaling nag-isip si Yang Chen, sabay tayong maghapunan. Oo, pero hindi pa binigay ni Mr. Yang ang contact information hanggang sa huli.
This time, hindi na ako lalayo pa. Sabi ni Tang Yan na may kaunting hinanakit. Medyo napahiya si Yang Chen. Ngumiti siya at kinuha ang kanyang mobile phone at nakipagpalitan ng numero ng telepono kay Tang. Ang eksenang ito ay nagbigay daan sa mga bisitang naruroon na makita at agad na itinaas ang ilang mga layer ng pangunawa kay Yang Chen. At si Mo Chani ay mayabang at mayabang, ang lalaking ito, sa harap ng sarili niyang asawa at ng kanyang asawa, kailangan pang makipag-ugnay sa ibang mga babae. At saka, kailan siya biglang pumunta sa stage of understanding kasama si Tang Yan. Lumalala na rin ang mga mata ni Lin Ruaxi at puno ng pag-aalala. Bilang may-ari ng clubhouse, si Tang Hao ay panauhin lamang. Matagal bago lumabas ng banquet hall. Nang umalis siya, binigyan niya si Yang Chen ng bahagyang mas malalim na tingin, halatang pinapaalalahanan si Yang Chen na huwag kalimutan ang appointment. Naghihintay hanggang sa gabi. Pagkatapos ng piging, bumalik sina Yang Chen at Lin Ruaxi sa kotse, hindi inilunsad ang kotse, hinawakan ni Lin Ruaxi ang manibela, tahimik ng mahabang panahon, sinabi. Yang Chen, huwag kang maging kasinggaling. Bilang si Tang Yan. Alin? Kakaibang tanong ni Yang Chen. Huminga ng malalim si Lin Ruaxi at tumingin sa manibela. He said unnaturally. Inaamin ko na hindi kita matatanggap kaagad, kaya maghanap ka ng ibang babae sa labas. I will feel uncomfortable in my heart, but I will not force you to stop you. Dahil hindi ako nagbayad, hindi ako qualified. Pero, huwag kang maging Diyos, hindi siya isang normal na babae, maaaring hindi mo alam ang kanyang pinanggalingan, ngunit bakit sa tingin mo ang kanyang magandang babae ay laging nag-iisa? I hope that you think about it, wag kang tumulad sa ibang babae kasi maganda siya. Panipi. Yang Chen, pakiusap, kung ikaw ay isang maliit na sanggol, gusto mo ng higit pa, ako ay isang pangkaraniwang relasyon kay Tang Yan. Sinabi sa iyo na talagang iniisip ko ang isang babae sa buong araw. Yang Chen, iniangat ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo, tinitigan siya ng may titig. Kahit na magmakaawa ako sa iyo, huwag mo nang hawakan si Tang Yan, kung hindi. Kung hindi, paano pa? Tanong ni Yang Chen, nakasimangot. Hindi pa niya nakita si Lin Ruaxi na nag-aalala tungkol sa isang babae. Ginamit pa niya ang kanyang salitang, paghahanap, para ibaba ang kanyang posture. Bamulong si Lin Ruaxi. Kung hindi, kung may mangyari, hindi kita mapoprotektahan. Protektahan mo ako. Hindi ito naintindihan ni Yang Chen ng ilang sandali. Anong ibig mong sabihin? Ang ilang mga tao sa likod ni Tang Yin ay hindi kayang masaktan. Kahit na kunin ko si Yolei bilang isang card, kaya kong harapin ang mga taong iyon, at hindi naman ako magiging kalaban. Kung sa oras na iyon, dahil sa relasyon ni Tang Yan, masasaktan ka nila, hindi ko alam ang gagawin ko. So, kapag tinanong kita, kahit na pumunta ka sa ibang babae, sa kumpanya, o sa kumpanya sa labas, maaari kong ipikit ang isang mata, ngunit ayaw mong hanapin si Tang Hao. Ang tono ni Lin Ruaxi ay nagdulot na ng kaunting pagsusumamo, at ang matinding takot sa kalungkutan ay naging dahilan upang hindi na mapigilan ni Yang Chen. Bilang asawa, hinahayaan niya ang kanyang asawa na maghanap ng ibang babae, naging sanhi na ito ng sakit ng ulo ni Yang Chen. Ito ay isang nakaka-relax at mapagbigay na saloobin, ngunit bakit hindi ito bigyang pansin dahil ito ay hindi sapat na malapit? Dahil dito, medyo nadismaya si Yang Chen. Kasabay nito, sinabi ni Lin Ruaxi na gusto niyang protektahan ang kanyang sarili, ngunit labis siyang naantig. Mula sa maliit hanggang sa malaki, palagi mong pinoprotektahan ang iyong sarili o pinoprotektahan ang iba. Sa katunayan, sa mundo ni Yang Chen, ang mga taong kayang protektahan ang kanilang sarili ay halos wala na sa mundo. Sa makatuwid. Mula sa sandaling naging mag-asawa si Lin Ruaxi. Ang subconscious mind ni Yang Chen ay dapat niyang protektahan ang babaeng ito, kahit na tumanggi ang babae na talagang aminin na siya ay kanyang asawa. Walang nagsabi, gusto kitang protektahan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang puso ni Lin Ruaxi ay palaging gusto niyang protektahan siya.
Sa pananaw ni Lin Ruoxi, si Yang Chen ay walang pera, walang katayuan, hindi mahalaga. Ito ay bumalik lamang sa China. Bagaman mas malakas ang laban, ngunit ang dalawang kamao ay mahirap salakayin, kaya mahalagang hilingin sa kanya na lutasin ang problema. Nang ilabas si Yang Chen sa istasyon ng pulisya, ginagawa ito ni Lin Ruoxi. Sa pagbabalik tanaw sa mga araw na ito, nalutas din ni Lin Ruoxi ang maraming problema para sa kanyang sarili, at sa parehong oras ay palaging nag-uudyok sa kanyang sarili na matutong umunlad. Hindi ito para umasa na mas mapoprotektahan ni Yang Chen ang kanyang sarili. Hindi pa niya nakita ang kapangyarihan ni Yang Chen, at hindi nilayon ni Yang Chen na ipakita ang kakaibang panig kay Lin Ruoxi. Sa makatuwid, sa pagitan nila, nakabuo sila ng isang sitwasyon kung saan nais nilang protektahan ang isa't isa. Pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae, nahahati sa tatlong kategorya, simboyon ng damdamin, pagkakaibigan at responsibilidad. Kadalasan sa pagitan ng mag-asawa, ang matamis na pag-ibig ay maaaring magsama, at ang tanging bagay na maaaring makaluma ay ang salitang, responsibilidad. Hindi magkapareho sina Yang Chen at Lin Ruoxi, direktang nilalampasan nila ang matamis na bahagi, at hindi nila mapag-usapan ang tungkol sa passion. Direkta silang bumaling sa responsibilidad, at nais ng bawat isa na maging responsable para sa isa't isa. Sa pagtingin sa malalamig, kumikinang at nagniningning na mga mata ni Lin Ruoxi, ang puso ni Yang Chen ay napapalibutan ng mainit na kapaligiran. Kasabay nito, nararamdaman din niya ang matinding responsibilidad sa pamilya. Siya ay isang lalaki at hindi dapat hayaan ang kanyang pamilya na manatili. Ang sarili niyang babae ay nag-aalala sa sarili niya. Inilabas ko ang sigarilyo sa aking bulsa, at ayaw kong sumakay sa kotse. Dahan-dahan ko itong isinuot sa aking sarili, sinipsip, at ang usok ay nananatili. Pinatatag ni Yang Chen ang kanyang puso at same time na sinabi. Kung ang ilog, ipinapangako ko sa iyo, talagang hindi nito mangyayari ang mapanganib na sitwasyon na sinabi mo. At, huwag kang magsalita ng anuman sa hinaharap, protektahan mo ako, nanunumpa ako, doon hindi kailanman magiging mga pangyayari na magpoprotekta sa iyo, tanging ako lang ang magpoprotekta sa iyo. Ikaw, ayaw mo pa ring makinig sa akin, sabi ni Lin Ruoxi. Ngumiti si Yang Chen at iniunat ang kanyang daliri sa mukha ng pulbos na mukha ni Lin Ruoxi. Libre ba sa gabi, asawa ko, date tayo. Nang matapos ni Yang Chen ang salitang, dating, tila hindi tumugon si Lin Ruoxi, at tumingin kay Yang Chen sa maayos na paraan, tahimik. Nang hindi nasanay si Yang Chen kay Lin Ruoxi, bigla siyang humakbang ng sobra, kaya umatras siya at sinabing, masyadong mabilis mag-adapt. Okay lang na pumunta sa hapunan. Marahang umiling si Lin Ruoxi at mahinang nagtanong, gusto mo bang magpalit ng damit? Anong pagbabago? Anong damit ang gusto mong isuot sa isang date? Tanong ni Lin Ruoxi na medyo nahihiya. Naiintindihan ni Yang Chen, hindi sumang-ayon, ngunit hindi alam kung paano makipag-date, kaya madaling tumawa at sinabi. Huwag magbago, ito ay napakahusay. Ngunit ang kotse ay kailangang palitan, kailangan kitang dalhin sa isang petsa, hindi ikaw ang magmaneho, bitawan mo ako. Tumanggaw si Lin Ruoxi na may tusong puso at pinaandar ang sasakyan. Pinaandar niya ang pulang Bentley hanggang sa lugar kung saan huminto si Yang Chen. Bumaba siya ng bus at naupo sa puting M3. Saan tayo pupunta? Sa unang pakikipag-date, nagsalita si Lin Ruoxi na medyo kinakabahan at mahina. Si Yang Chen ay napaka-interesante. Ang asawa na kadalasang malamig at iceberg ay biglang naging maliit na batang babae tulad ng isang batang babae sa unang pag-ibig. Paanong nangyari ta? Gusto kong abutin ang ulo ni Lin Ruoxi, ngunit natatakot ako na tumakas siya. Mayroon siyang tatlong daliri at sinabing. Bigyan ka ng tatlong pagpipilian, manood ng mga pelikula, mamili, aquarium, saan mo gustong pumunta. Ang maliwanag na alakdan ni Lin Ruoxi ay agad na nagkaroon ng bulok na hitsura. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya ng may kaunting pag-asa. Pumunta ka sa aquarium, hindi ko pa ito nakita.
Gusto ko ang mga tropikal na isda na iyon, napakaganda. Ang aquarium sa malaking gabi ay malapit nang magsara at magpapalit ng isa, sabi ni Yang Chen. Yun. Okay din ang mga shopping mall, tingnan mo ang mga mall na hindi ko sa akin, mag-inspection ka na lang. Si Lin Ruoxi ay pumangalawa. Umiling si Yang Chen. Kapag nag-shopping ka, hindi ka mapapagod. Huwag mo akong ipaalam, mag-shopping na kayong mga babae, kahit anong gawin ng mga lalaki. Nakatayo si Lin Ruoxi Liuyan, saan pupunta iyon? Pumunta ka sa mga sine, umupo at manood, gaano ka Jose? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang mga labi, at hindi siya tumama sa isang lugar. He screams and swears. Bakit ako ang pipiliin mo? Sabi mo lang hindi tapos ang pagpunta sa sine. Ngumisi si Yang Chen. Hindi ba ito manifestasyon ng demokrasya ng pamilya? Bibigyan kita ng 3 pagpipilian. Siguro unang beses kang pumili ng sinehan. Kung hindi ka pipili, nasa aking mga kamay ang manibela, at hindi ko magagawang do it at the end. May final say ka ba? Oo, ginagawa ito ng mga pinuno, hindi ba ikaw ang pinuno? Alam mo, demokrasya, demokrasya, hehe. Rogue. I have to get off the bus, you can go on a date alone. Lin Ruoxi Jiaoyan covered with a layer of ice and snow, making a desire to get off. Yang Chen laughed, late. The voice just fell, the BMW car slammed, the tires rubbed against the ground, and the body was like a sharp arrow to get out of the parking space. Lin Ruoxi just wanted to unlock his seatbelt, and was directly pressed by the back seat of this unit. Are you crazy? I have to get off. Wife, what are you talking about? I didn't hear it. Yang Chen laughed haha. On the avenue of the neon sign, the car crossed a red light, and the roaring engine made the passers-by around. Because there are fewer vehicles around the exhibition center and the road is wide, the speed has been increased. In the end, it is like walking on the expressway. In many corners, Yang Chen can even pull up the handbrake to play a few simple drifts. Maniac! Stop! Stop! Crazy! Maniac! Lin Ruoxi screamed to the end, and he had no choice but to stop Yang Chen. He worried that if he was not careful, the car would hit a safety fence. He had to squint his hands and lie on his face. With the inertia of the car body, around the front and rear. Shake. Although it was not the first time to take the express train of Yang Chen, Lin Ruoxi still felt that the whole soul was separated from his own body. This feeling of speed of life and death is something that the film can't understand. Until the road with more traffic, Yang Chen only slowed down the speed. Lin Ruoxi also slowly put his hands down and let out a sigh of relief. Feeling that his heart has been difficult to suppress the crazy jump. Lin Ruoxi even said that Yang Chen's strength is gone, just looking at him so faintly, that gaze can give Yang Chen sudden death. Yang Chen didn't mean to say, "Don't look at me like this, I just think that if you drive such a good car, but don't enjoy the fun of driving, it is a pity. When you are young, I let you experience the speed. Smooth. I don't need this crazy experience." Lin Ruoxi's face was white and biting the beak. This is not a madman's experience. My driving skills are good. I don't mean that I only drive fast. It is faster than anyone else when I drive faster than others. If you drive poorly, you can drive it again. Slow, it will also hit other things. This is my confidence, I hope you can believe. Yang Chen said. Lin Ruoxi sneered. A person who doesn't even have a driver's license tells me that driving technology is safer than anyone. What should I believe in you? Look, female donor, you are attached to the appearance. The driver's license is nothing more than a piece of paper, at most a harder piece of paper. Now in this world, the academic diplomas that people have spent on 1 or 2 decades are no longer representative.
The true level of culture can even be counterfeited. What do you think can be a driver's license that can be basically settled in a month? Yang Chen said with a smile. Lin Ruoxi snorted and looked over. Don't argue with you, you are a paradox. Be good, and public opinion is also a theory. This is the same category as Einstein's theory of relativity. How can it not be established? From small to large, no man will talk in front of himself with this kind of joke. Lin Ruoxi thinks it is quite interesting. He turned back and asked, "Do you want to be a monk?" Yang Chen held the steering wheel with one hand and touched his chin with one hand. When the monk is okay, the biggest regret of the monk in his life is that he has seen the body of the nun and has never seen a woman. I have seen a woman. The body, to see the nun, is also complete. Lin Ruoxi thought for a long time before he understood the meaning of these words. The instant was like a morning glow, and he snorted, "Rogue," and then ignored him. When I came to the parking lot outside the Zhonghai Cinema, Lin Ruoxi took out the mobile phone and asked Yang Chen. "Which movie? I let Wu Yu book a private room." "Bukang room." Yang Chen wondered, "What is the private room? Do you want to watch a movie? Do you want to book a room?" Lin Ruoxi asked. When Yang Chen asked carefully, he realized that Lin Ruoxi had watched a movie before, and he booked a VIP-only private room on the second floor of the theater. The tickets were also ordered by Wu Yu, and only need to show the ID card. A commissioner led her in. Feelings, this girl has never seen a movie in Normal. No need. Get off the bus, go to the movie, then I will buy a ticket. What kind of private room to order? Sit on the second floor to see the head below or watch a movie? Yang Chen said with a smile. Lin Ruoxi is not used to carrying the bag, followed by Yang Chen. Surrounded by passers-by, most of the young men and women are watching movies in pairs. In this awkward atmosphere, Lin Ruoxi feels that everything is new. Going outside the gate of the cinema ticket office, there are movie posters on both sides, and Yang Chen has no choice but to choose. Which one do you like to watch? Lin Ruoxi swept back and forth, his eyes locked in the poster of Alice in Wonderland for a long time, and then reluctantly removed, looked at other posters, shook his head and said, "I am free, you choose." Panipi. Yang Chen smiled in his heart, but he seemed to like it, but he did not dare to say that he was afraid of being laughed at by her, little girl, and pretended to indulge for a moment. "Look at Alice, and see the poster is very bright." Panipi. Okay. Lin Ruoxi immediately smiled with approval. Yang Chen gave her a narrow look. Lin Ruoxi realized that he had revealed his inner thoughts and blushes over his head. After Yang Chen bought 2 ordinary tickets, the two went into the cinema. There were many shops selling snacks such as popcorn and other snacks around the hall. Yang Chen bought a bucket of popcorn and 2 glasses of orange juice before entering the auditorium. Lin Ruoxi took the ordinary seat in the middle of the auditorium and saw a lot of men and women sitting around. Everyone waited for the beginning of the movie, and there were voices of whispering around. A paper bucket of popcorn was placed in front of him. Lin Ruoxi turned his head. In the darkness, Yang Chen was looking at her. "Come, hold, dinner, no stomach, no stomach." "No, I haven't eaten before," Lin Ruoxi whispered. Wife, how about a face?" Yang Chen said that eating with children. Lin Ruoxi drummed the drums, took the popcorn bucket, reached for a stuff into the small mouth. Sweet, fragrant and crunchy, has not eaten this kind of thing for too many years, Lin Ruoxi cannot help but more eat a few. Yang Chen saw that the woman had eaten with gusto, and put the orange juice on the side of Lin Ruoxi's seat. "Drink the juice and drink it, don't lie."
Lin Ruiz's heart flows through the warmth of the silk, cheap tickets, cheap seats, cheap food and drinks, and the surrounding environment is so noisy. These things are almost never thought of by myself in the past. The scene is more than imaginative than she imagined. Is it because I feel fresh and special, or is it because someone is accompanying myself to watch a movie? Lin Ruoxi sipped a straw and drank juice, and was immersed in a different experience. The movie, Alice in Wonderland, on the big screen of the movie has already begun. Seeing Alice in the movie in a fantasy world, it seems like a dream journey. Lin Ruiz's mind has a story that has been heard in a certain series. There is such a disease, called Alice in Wonderland syndrome, as if I saw the visual illusion that I saw when I looked at the telescope. Every day I saw a fairy tale world, which is both magical and sad. Syndrome. I definitely got the kind of syndrome, otherwise, why did the time with the man who was nothing to do become a fairy tale? Panipi. In this passage, Lin Ruoxi has always been in his heart, but he has never experienced it. This situation has quietly poured into his heart. Thinking about it, Lin Ruoxi felt his cheeks hot and red. Shy and shy. When did you start to become so shameless? If you are so numb, you can think of it. Hindi makatutulong, o paminsan-minsang sumulyap sa mga tao sa paligid, tingnan ito at agad na iniyuko ang kanyang ulo. Ayos ba ang babaeng ito? Paano ka namumula ng ganyan? May lagnat. Sa dilim, napansin ni Yang Chen ang pagiging kakaiba ni Lin Ruoxi, ang tanong ng utak.